Diyos na nag-iisa na umiibig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sa pangalan ng ating Panginoong Isus, tayo po ba ay pinagpapala? Amen. Amen. Itaas na ang kamay ng pinagpapala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, walang sukat na kalagyan ang ating pagpapala. Amen? Amen. Umaapaw, siksik, liklik, umaapaw! Amen. So, glory to God. Hallelujah. So, hallelujah. Bless the Lord our God. Tayo na po ay darako sa testimony. Alam ko na maraming naipon na testimony. Sa mga 1 week. Nag-ipon ba tayo? O may naipon ba tayo? Amen. So, glory to God. Magandang umaga sa ating lahat. Namiss ko kayo. 1 week lang naman pala. Amen. So, glory to God. Nais kong magpasalamat sa ating Panginoon kasi kahit na anong pagsubok, maraming pagsubok. Kasi hindi lang sa akin, kundi sa ating pamilya. Kasi before Christmas, mga kapatid, yung pamangkin ko na nurse, hindi ko alam kung bakit gano'n ang naging itsura niya kasi mula pa nung month of July, nakapansin ko na every time na tumatawag siya sa akin, parang groggy, di mo may paliwanag ng mukha, na yung medyo mataba siya, tapos biglang nangayayat, na laging umiiyak. Then, before, medyo mahaba yata itong testimony ko. Before Christmas, mga kapatid, pumunta kasi siya doon sa nanay ko at wala yung mga kapitbahay namin. Nandun yung nanay ko sa bahay namin that time. Eh, yung camera kasi sa loob ng bahay, may audio. Narinig ko, pag-open ko kasi nung cam doon sa bahay, narinig ko na umiiyak. So, pinakinggan kong maigi mga kapatid. Then, sabi niya na nanay ganito, si Joshua, yung asawa niya pala, may iba. So, tinawagan ko sa messenger, sabi ko, Ampay, ano mong mangyari? Ano mong nangyayari sa'yo? Yung magulgul na ng iyak, sinabi niya na matagal na pala niyang iniinda yun mga kapatid na parang hindi ko na kaya kita. Sabi niya, na habang nag-duty kasi nurse mga kapatid sa Rivera, na parang lalo sa operating room nakakita parang hindi ko kaya. Yung dumating na daw yung point na gusto na niyang magpakamatay, isama yung anak niya. So sabi ko sa kanya, wag mong gagawin yan. Iisa lang yung anak mo, may pinag-aralan ka, may trabaho ka ako. 3 anak ko, pero never kong inisip na magpakamatay. Sabi ko, yung anak mo ang alagaan mo. Naglilingkod ka sa Panginoon, sabi ko, nakakilala ka na sa Panginoon. Anong sabi niya sa Jeremiah 30:27? Ako ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Yun lagi kong sinasabi. So, tita, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, magdasal ka, sabihin mo sa Panginoon kung ano yung mga problema mo dahil ang mali niya mga kapatid, yung mga problema niya, sinabi niya sabyanan niya sa mga kapatid ng asawa niya na hindi pala niya alam na pinagtatakpan na yung anak nila. Sobrang sakit yung parang nagsalamin lang siya sa akin kasi gano'n na gano'n ang nangyari sa akin mga kapatid. So sabi ko naiiyak ako na hindi ko maipaliwanag yung decade na nangyari sa akin yun, no? Nakikita ko dun sa pamangkin ko. Sabi ko, takadan mo ang loob mo anak ko. Tignan mo na lang ako, tignan mo. 3 yung sila atin mo, ikaw isa lang yung anak mo. Yun yung sabi ko sa kanya. Magdasal ka lang, hayaan mo, sabi ko, ako yung gagalaw. Kinausap ko yung babae, matapang yung babae. Di sumbat na kakabsat sa mga Tagalog pasensya na nagasampal ng di ba? So, tinawagan ko yung sabi ng ate ko lang, gumamit ka na naman ng galamay. Tinawagan ko yung kapitan sa Dunlaw kasi taga-Bambang mga kapatid yung babae. Sabi ko, kausapin mo siya, mag-demand ka.
And then, magpasama ka kila kuya mo. Sabi kong gano'n. Nanauna pala yung babae na nagreklamo sa barangay namin na Ingkol. So sabi ko, napakalakas ng loob niya. Sabi ko, pero di bali anak ko, ang Diyos na meron tayong Diyos. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Walang mahirap para sa ating Panginoon. Kasi sabi niya sa Jeremiah 29:11, I have a plans for you. To prosper you, not to harm you. To give you hope and the better future. Kasi may job order na yung pamangkin ko na pupunta sana ng ibang bansa, mga kapatid. So bago pa makalipad yung pamangkin ko, gano'n na yung nangyari sa asawa niya. So, kung gumalaw na ako, sabulabog na yung buong pamilya ng lalaki. Tapos sabi niya, yung tita niya, patay na, sabi daw. Kasi sabi ko, mading nga atrasan, ang umatras. Sabi ko kasi, what if na nakarating ka sa ibang bansa, gano'n na pala yun. Baka mamaya, nandito ka pa lang sa Pilipinas, naisip mo nang magpakamatay. How much more pag nakarating ka sa ibang bansa. So sabi ko sa kanya, patagal mo lang, magdasal ka, sa Diyos walang imposible. Amen. December 31 mga kapatid, bago mag-New Year, pumunta yung asawa niya doon, nagmakaawa, natatakot daw sa akin. Wala pa naman ako, hindi naman pwedeng mag-elastic man yung cellphone, yung kamay ko sa cellphone, di ba? Kaya sabi ng ate ko, salamat ka, wala yung tita mo dito. Nagmakaawa, sabi ko, kung yung pagmamakaawa mo, paghingin mo ng sorry, sincere, sabi kong ganun sa kanya, sino ba naman kami na hindi magpatawa? Pero ang hindi matutulog. Bago magbalik ang taon, mga kapatid, sa tradisyon kasi natin, mahilig tayo mambarurot ng mga kung ano-ano, mga motor, ganyan. Binarurot daw niya yung motor niya, mga kapatid. Yun ang dumisgrasya sa kanya. Na yung motor pala na yun, hinahabol ng kabit dahil marami siyang gastos. So, tinakbo nila yung manugang namin na bali dito. And how many days, inoperahan, dalawang doktor ang nag-opera. Yung asawa pa niya ang nagbantay, parang tinatawanan na yung pamangkin ko kasi alam na nila yung sitwasyon niya, tapos siya pa yung nagbabantay sa asawa niya dun sa loob ng hospital. Sabi ko, huwag mo nakikipili kasi asawa mo yan. Ikaw ang mas higit na nakakaalam sa tunay na ugali ng asawa mo. Tapos nung nakaraan, mga kapatid, nag-surrender na yung doktor, pinutol na yung kamay. So sabi ko sa manugang na, yan ang consequences ng pagkakasala. Kasi alam nyo, nagsisimba kayo, alam nyo yung salita ng Panginoon, tapos biglang parang binaliwala nila. So, yung cover ng Panginoon sa'yo mawawala. Sabi ko, pasalamat ka dahil hindi po ang kamay mo. Sabi niya, kung pwede nga lang daw na maglululukod na para sa Panginoon, para maibalik, hindi ka bulitin na pwedeng tumubo yung gabi. And then tumawag yung kapitan ng Dunlaw sa Bangka na meron pag-uusap kasi bukas. Na hospital din daw yung babae. Enlargement of heart. So sabi ko, pagka ang Diyos kasi, alam niyang anak ng Panginoon, tapos kakalabanin. Diba? So, hindi na namin kasalanan yung kapitan, sabi ko, dahil hindi naman kami ang nagdalami ng puso niya. So, harapin niya yung consequences ng pagkakamali nila. Kasi sila na yung nagkasala, sila pa yung matapa. So, tapos nung itong week din na ito, nagpasundo yung pamangkin ko, denied ng bayaw ko yung tricycle. Ngayon, kinukuha daw niya yung apo namin na ilagay sa harap, nag-insist yung bata, doon na daw sa likod. Dumiretso yung tricycle naman doon sa isang puno na hindi nila alam. Na sugat dito niya, between ng ilong sa sabunga, malaki. Umiyak na naman yung pamangkin ko na sabi niya, tita, ano ba itong nangyayari sa amin? Pagka, ano ba lang ng 2026, sabi niya, dire-diretso na ang disgrasya. Kasi yung tricycle na naman daw na yun, meron na naman daw pera yung iba. So sabi ko, anong klaseng pag-uugali yung asawa mo, anong nakain niya? Ay, yung binibigay ng babae, binibigay niya din sa pamilya. Sabi ko, tanggapin mo na anak ko, sabi ko, ganyan talaga, pagsubok, pinapagtatag ka lang ng Panginoon, sabi ko, para isipin mo yung mga nangyayari sa'yo ngayon, way yun ni Lord, para maging matatag ka sa mga pagsubok,
Dahil hindi mo alam yung mga darating, marami pa. Sabi ko ng mga pagsubok ang darating sa'yo. So, imbes na matibag ka, magpatuloy ka. Sabi ko, at sinabihan ko rin yung kapatid ko dahil sabi niya, sabihan mo sila mama, si papa na magsimba nga rin kita. So, nirakratan ko na naman yung ate ko na sabi ko, puro na lang kasi kayo pera. Ang sabi ni Lord sa Bible, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto us. Basta manatili lang tayo doon. Eh, ikaw kasi, sabi ko, simba, kung gusto, ayaw kung ayaw. Pag sinabi kasi ng company na mag-OT ka, yun, ang mas inaano mo, sabi ko, doon ka nagpupursige sa pera. Yung isa na lang yung pinapaaral mo, pero bakit nawawalan ka pa? Tapos sasabihin niyo sa akin, okay, nandito ako sa Hong Kong, malaki yung sahod ko. Hindi. Kasi tatlo yung binubuhay ko. Sabi ko, kahit na anong gipit ko, tinatawa ko na lang dahil alam ko, ang provider ko si Lord. Yun ang sabi ko sa kanya mga kapatid. So, sabi niya, oo na, tama ka na, tama ka na. Sabi ko, huwag niyong antayin na yung bunganga ng asawa mo no, makating hanggang sa tenga. At ikaw naman hindi ka na makapagtrabaho ng dahil lang sa puro pera, 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 pera. So, doon na naman umariba yung pagiging tigri ko na buhay na naman daw yung mas mga pagkatao kung sabi ng ate ko. Pero hindi, sabi ko, sinasabi ko lang sa inyo na alam na natin yung word of God. Bakit pa tayo aatras? Kasi wala tayong ibang mapupuntahan kung umatras tayo. Kundi magpatuloy na lang tayo. Nandito na tayo, malapit na tayo sa dead end. Sabi ko sa kanila. So, glory to God dahil ako man yung pinakabunso. Pero sabi nga ng nanay ko na ako daw yung pinaka-matured mag-isip kasi nga sa karanasan sa buhay, pinatatag na ako. Pinatatag na ng Panginoon. So, glory to God. Purihin ang ating Panginoon dahil kahit na anong pagsubok sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko, patuloy pa rin ako na tumatayo, nagpapatuto ko sa Kanya, hindi nagbabago. Sabi ko nga, hanggang sa huling hininga ko, paglilingkod sa Panginoon. Glory to God. Amen. Tunay na ang Panginoon ay pagpapala ng bagay na nangyayari. And I believe na if we love God more than, if we love someone, if we love something more than God, God will destroy. Naniniwala ako dyan kasi nakay ko. So, pagmahal natin ng mas mataas ang isang bagay kaysa sa Diyos. God will destroy. So, kailangan mahalin natin kayo mas mataas kaysa sa sino natin. Amen? So, glory to God. Tayo na pagdara ko sa papurin namin. Wala? Nabiksan mo. Kita. Amen. Papurin namin ng ang ano to, dance ulit. Mix yan. Mix yan.